Amen. So, nakakatuwa, no? Sarap umawit sa ating Panginoon. Amen. So, alam niyo po, ang pag-awit sa Panginoon, ang pagbibigay ng papuri sa Diyos, ito lamang po ang kaya natin ibalik sa Panginoon. Tama? Amen. Kasi lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Even ang ating mga boses, ang ating mga lakas, mga talento, so ito po ay galing sa Panginoon. Diba? At bilang response po natin, ang pag-awit, pagbibigay ng papuri, pagpalakpak, pagtaas ng kamay, pagsayaw para sa Diyos, ito lamang po ang kaya natin ibalik sa Kanya. Amen? Hallelujah. Napakasarap po umawit sa ating Panginoon. Lalo po kilala natin kung sino ang ating inaawitan. Tama? Alam niyo po, kung hindi natin kilala kung sino ang Diyos, ay hindi tayo aawit sa Kanyang bigay todo. Tama po ba? Pero dahil kilala po natin kung sino yung Diyos na ating pong inaawitan, na ating binibigyan ng papuri, so nagagawa po natin ibigay ang todo-todong papuri na tanging sa Kanya lang ang nararapat. Tama po ba? Amen. Amen? So kasi ang Diyos po, worth it po siya sa lahat ng papuri na ating pong ibinibigay para sa Kanya. Amen. So palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Narito po siya ngayon sa ating kalagitnaan. Kasama po natin ang Diyos sa ating pong gawain na to. Amen. Ito, welcome po natin ang ating mga katabi. Kumusta yung Panginoon at Panginoon? At syempre, welcome din sa ating mga first timer po dito sa church, no? Ila Sister Jenny. Jenny, sino ba si Jenny? Sino, tayo po kayo. Tayo po kayo at kay Sister Joanne. Joanne po ba? Nagdadala po kami dahil nakasama po namin kayo dito po sa ating pong gawain ngayong linggo. So, unang nagagalak, syempre po, walang iba kundi ang Diyos. At meron din po ang kagalangan namin na kasama po namin kayo. Welcome po kayo dito po sa ating church, Blessed Family of God Church International, Bataan. Amen? So, maulan po, no? Maulan po ba? Ano po masarap gawin pag maulan? Matulog. Masarap matulog. Masarap nasa bahay lang tayo. Di ba? Masarap kumain kahit na mga simpleng pagkain. Basta umulan, sumasarap na eh. Tama mo ba? Di ba? Pero mas pinili mo ngayon yung pinakamasarap sa lahat. Yung tayo po ay sama-samang nasa presensya ngayon ng ating Diyos. Amen? So wala na kung sasarap sa pakiramdam na makasama mo ang kapatid ko sa tuwing araw ng linggo upang magbigay ng papuri at sumamba sa isang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Diba? So alas na lang, hindi tayo masaya sa presensya ng Panginoon. Amen? So I do believe po, ang bawat isa sa atin, punong-puno ng kagalangan ngayon sa kanyang puso. Diba? Yung kagalangan kasi niyan, hindi yan galing sa iyo. Hindi yan galing sa katabi mo. Yan ay galing sa Diyos na siyang pinigyan mo ng papuri habang ikaw ay umaawit. Tama? So kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po ay patuloy niyang binibigyan ng buhay at ng kalakasan kung bakit tayo po ngayon ay sama-samang nakakasamba sa Kanya. Amen. So let us pray bago po tayo magsimula sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos. Lord, maraming salamat sa panibagong umaga na ito, Panginoon. Bagamat maulan, Panginoon, salamat pa rin po, O Diyos, sapagkat naranasan po namin ang iyong pong pag-iingat habang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay papunta din po sa aming bahay, sa bahay, Panginoon. Thank you so much, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for the strength, Panginoon. And thank you, Lord, for the joy na inilagay mo po sa aming mga puso, Panginoon. Kung kaya nagawa po namin papurihan ang bigay todo sa aming pag-awit, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat kapatid ko na narito ngayon. Salamat sa oras na inilaan nila. Ibinigay para sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, O Diyos, na ang mga oras na ito na amin pong ibinigay para sa iyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa amin ng bawat oras sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you so much, Lord, dahil punong-puno po ng kagalakan ng iglesyang ito, punong-puno po ng kapayapaan sa pamamagitan ng iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat
Lord, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, pangunahan mo po kami, banal na Espiritu. Dahil kung hindi ikaw ang mamumuna sa aming Panginoon, mawawalang kabuluhan po ang pag-aaral nito. Kaya Lord, itago mo lamang po ako sa iyong banal na likuran. Pangunahan mo po ako sa aking pagtuturo. Bawat buka ng aking bibig, Panginoon. Bantayan mo po ito, Panginoon. Huwag mo po hayaan, O Diyos, na mangaral po ako base sa aking emosyon, base sa aking kagustuhan, Panginoon. Tapos, Lord, mangaral ako with the power and anointing of the Holy Spirit, Panginoon. Kaya, Lord, salamat dahil sa oras po ito, mahahayag sa aming kalagitnaan ang mensahe na nais mo pong ibigay sa aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat ang gawain na ito ay tunay na pinagtagumpay mo na. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, let us shout, Amen! Hallelujah! 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 So, pinag-aralan po natin kanina sa ating Sunday School, yung tinatawag ng attributes of God. Pag sinabing attributes, ito po ay kalikasan ng ating Panginoon o ng Diyos. Pag sinabi pong attributes, meron po tayong tinatawag na deity attributes and moral attributes. Magkaiba po yan. Ano po yung tinatawag na deity attributes? Ang deity attributes po, it is the incommunicable attributes. Only God possesses this perfectly. Ito po yung sinasabi nating deity attributes na to o incommunicable attributes. Tanging ang Diyos lamang po ang magtataklay nito. Amen. Ano po yun? Yung ibinigay po kanina, God is all-present God. Diba? Nasa lahat po siya ng dako. Even sa mga oras na to, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sumasamba, nagbibigay ng papuri, narito po ngayon ang Panginoon. And we do believe na kahit po sa ang dako ngayon, kahit po nasa ang lugar ngayon ang pananambahan, di ba kahit ang mga ibang kapatiran po natin na nananambahan ngayon, nandun din po ang presensya ng Panginoon. Tama po ba? So hindi po siya nandito lamang at wala na po siya sa ibang dako. Pag sinabing omnipresent, o siya po ay sumasalahat ng dako, saan man tayo magpunta, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen. Kahit mag-isa ka, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay masaya. Di ba may mga pagkakataon, pag malungkot na tao, gusto ko mapag-isa. Pero kapatid, tandaan mo, wala naman kasamang tao, pero ang presensya ng Diyos nandoon sa tabi mo. Di ba? Kaya kung gusto mong mag-isa, gusto mo wala kang makausap, pero ang Diyos, laging handa upang ikaw ay pakinggan. Lagi kanyang papakinggan anuman ang nais mong sabihin sa kanya. So, yan po yung isang masasabi po nating daily attributes of God. The incommunicable attributes. Na tanging ang Diyos lamang po ang nagtatagla. Kasi ang tao, kung halimbawa ako, nandito po ako ngayon, hindi na po ako pwedeng mapunta pa dyan. Di ba, hindi pwedeng nandito ako at nandyan din po ako ngayon. Nang sabay na oras. Di ba? Kasi limitado po ang kakayahan natin bilang tao. Ipinapakita lamang po nito ang napakalaking distansya ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga tao. Tama? Yes. Tayo hindi po pwedeng nandito ako ngayon tapos yung aking kabilang bahagi ay nandun na sa labas. Tama? So kung nasaan lang po ako ngayon, nandito lang po ako ngayon. Di ba? Kasi hindi po ako omnipresent na katulad ng Diyos. Hindi tayo omnipresent na katulad ng Diyos. Amen. Sabi, pangalawa, He is omniscient. All-knowing God. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Do you believe? Yes. Malungkot ka ngayon, alam ng Diyos. Masaya ka ngayon, alam ng Diyos yan. May problema ka ngayon, alam ng Diyos yan. Tama ba? Yes. Ano man ang iniisip mo sa mga oras na ito, alam yan ng Diyos. Amen. Pero tayo, hindi natin alam kung ano iniisip ng kapatid natin. Di ba, alam mo ba iniisip ng katabi mo ngayon? Ano daw Pastor pong Sheila, alam mo iniisip ng Pastor Radyo niya? ano daw pong lunch? Anong lunch? May daldiray na po yata tayo dyan. Yun po ang lunch. Hallelujah. Amen? So di ba, nakikita natin talaga napakalayo ng buhat, ng kapangyarihan o ng kakayahan ng Diyos, ng kalikasan
Diyos sa ating mga tao. Di ba? At ang sabi ko sa huli, He is omnipotent. He is all-powerful God. Sa atin ang mga bagay, imposible natin magawa. Di ba? May mga bagay na hindi po natin kayang gawin sa sarili po natin kakayahan, sa sarili po natin lakas. Kahit gaano katalino, kalakas, kayaman ng isang tao, hindi niya kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen. Pero ang Diyos, kaya. Tama ka? Ano ang patunay nito? Ang patunay nito yung kaligtasan na meron ka ngayon, hindi mo kayang gawin sa sarili mo yan. Hindi mo kayang bilhin yan, hindi mo kayang pag-aralan yan. Di ba? Tanging ang Diyos ang nagbigay sa inyo. Kaya ang sabi, with God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay posible sa Kanya. Kaya ang sabi, di ba? May kata tayo na walang mahirap sa Diyos. Di ba? Bakit natin masasabing walang mahirap? Because He is all-powerful God. Amen. Siya po yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Na kaya natin nagawang umawit ng bigay todo, magpuri ng bigay todo, sumamba ng buong puso sa Panginoon sapagkat kilala mo kung sino yung Diyos na ito. Tama? Pero kung hindi kasi natin kilala ang Diyos, hindi po tayo aawit ng bigay todo para sa Panginoon. Amen? Diba? So, pero pag nakilala po natin ang lubusan kung sino ang Panginoon, magagawa po natin ang the best para sa Kanya. God deserves what is the best. Tama? Deserve po ng Diyos kung ano yung the best na dapat po natin ialay para sa Kanya. Amen. Diba? So deserve po ng Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Kahit na pagkamalan pa tayo, parang mga baliw naman yung mga born again yan. Palakpakan, talunan, sayawan. Diba? Sabihin man nila na baliw tayo dahil sa ating ginagawa para sa Panginoon. Wala tayong pagkalan. Tama? Dahil ginagawa natin yon sa the best na Diyos na deserve ng the best na papuri at the best na pagsamba. Amen. Now, kapatid ang tanong. Kumusta ang relasyon mo dito sa Diyos? Kumusta ang relasyon mo ngayon dito sa sinasabi nating Diyos na deserve yung the best na papuri, pasasalamat at pagsamba? Okay ba yung relasyon natin ngayon kay Lord? Sino man sasabi, Pastor, the best ang relasyon ko ngayon kay Lord, napakainit. Ang relasyon ko ngayon kay Lord, Pastor, talagang matindi. Di ba? Masasabi ba natin ngayon? So, kumusta nga kaya ang relasyon natin ngayon sa Panginoon? Pangalawang tanong, pwede natin sagutin sa sarili natin yun. Kumusta nga kaya yung relasyon ko ngayon sa Panginoon? Di ba? Pwede po natin sagutin sa isip natin ngayon yun. And I do believe ngayon pa lang alam mo na sa isip mo, ay, ganito pala yung relasyon ko ngayon kay Lord. Na kaya lang ako nakakarinig ng salita ng Diyos tuwing araw ng linggo. Ibig sabihin, malamig ang relasyon ko kay Lord. Sinamig ng aircon na to. Hallelujah. Di ba? So, may nakita ko sa Facebook. Pag yung baso, nilagyan mo ng tubig na malamig, ano mangyayari? Lalabo, nagmo-moist. Ganun din ang relasyon natin sa Panginoon. Pag malamig ang relasyon mo sa Panginoon, lumalabo. Gusto mo ba malabo ang relasyon mo kay Lord? Di ba? Halimbawa, sa mag-jowa, sino may jowa na dito sa mga kabataan? Kasi binabantay namin. Itong mga kabataan ito, binabantay namin ito sa mga jowa eh. Di ba? So, Emil. Di ba? Pagka ang jowa mo, malamig na ang relasyon nyo, malabo na. Tama? So, hindi pwede mangyari sa mag-asawa yun, ha? Dapat ang mag-asawa, kahit lumalamig ang relasyon, piliin nyo i-work out. Dahil pinag-isa kayo ng Panginoon. Tama? Iba po yun sa mag-jowa na mga magkasintahan pa lang na hindi pa naman pinagbigkis ng ating Panginoon. Hallelujah.
So di ba makikita po natin dito, kumusta na kaya ang ating relasyon ngayon sa Diyos? Ito ba ay maayos? O baka medyo napapalayo na tayo sa Panginoon? O baka sobrang layo na pala natin sa Diyos? Tama? Now, kapatid, ang pangalawang tanong, una, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Pangalawa, kumusta ang relasyon mo with His church? Pag sinabing with His church, hindi sa building. Kumusta ang relasyon mo ngayon sa iyong kapatiran? Kumusta ang relasyon mo ngayon sa iglesia kung saan inilagay ka ng ating Panginoon? Malayo din ba? O mainit din? So ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Pwede po, gusto ko yung mga kabataan po natin na pwede po natin bigyan ng pagkakataon po para bumasa po ng Word of God. So gusto po, patulong po ako sa mga kabataan po para po sa mga Bible verse natin ngayon. Yung iba nasa children. Sige, yung wala sa children na available. Yung available lang kasi man lang po to. 1, 2, 3, 11 verses lang po yata to. Sige po. May mic po dyan, pakibasa na lang po. Para may mga tulong po ako, matulong po ako ng kabataan. Sige po, dapat kayo ng kabataan dito sa harapan. Lapit na, lapit. Sige dito, kahit dito. Dito sa kabila. Para yung kabataan natin, lagi natin. Kasi sinetrain natin itong mga kabataan nito eh. Sila yung mga future na pastors, song leaders, instrumentalists, teachers, di ba? Mga future leader ng ating church. Kaya tinetrain po natin mga to. Ano po? Okay. Tumalikod sa ano. Sabi ko sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, na buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinagtawan pa, hindi lang pala. Verse 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 5. Diyan, ako yung puno ng ubas. Nawawala po sa wala. At kayo ang mga sana na nananatili sa akin. Sa verse lang yan, tuloy-tuloy. Ako sa kanya. Ang siyang nagbubuhan ng karagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung ako'y iwalay sa akin. Gawa 2, verse 42, 47. Inilaan nila na ginawa sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Salo-salo sa pagkain ng tinatay. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga
apostol, naghari sa lahat ng tao. Sama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga hari-harian ay para sa kanilang mga bahay. Ipinagpili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Sa araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinanulugan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay ininaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iligtas. Amen. Amen. Pinagpala ko ng Diyos ang kanyang buhay at mga pangyarihang salita. Amen. So, salamat po sa ating mga kabataan. So, sila po yung ating mga future leader dito sa church. Amen. Sa pamamagitan po ng buhay ng mga kabataan ito, magre-raise po ang Lord ng mga panibagong pastor, mga panibagong teacher, evangelist, apostle, prophet, mga worship leader. Amen? So kaya yung mga kabataan po natin, sumapalat po yung mga kabataan na katulad nila, na sa murang edad pa lamang po nila, nakita na po nila ang direksyon ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Kasi ako kung babalikan ko po, yung panahon ng kabataan ko, wala po akong pakialam sa Panginoon. Wala po akong pakialam sa pagsisimba. Di ba? At wala po lalo akong alam sa sinasabi ng Biblia. Di ba? Pero mga kabataan ito, mapapalad po sila. Dahil sa murang edad pa lamang po nila, unti-unti na po inaayos ng Diyos yung kanila pong daanan upang sa kanilang future, sila po ay gamitin na ng ating Panginoon. Amen. Now, ito po yung title natin. Pakibasa po ng malakas, mga kapatid. Our relationship with God and His church. Amen. So, ito yung tanong natin kanina. Kumusta ang relasyon natin una sa Diyos? Pangalawa, kumusta ang relasyon natin sa Kanyang iglesia? So, tandaan po natin mga kapatid, we are created for relationship. Ama? First, to God, and secondly, with one another. Tayo po ay nilikha ng Diyos hindi para sa wala lang. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan. Una, sa Kanya. At pangalawa, sa mga tao na Kanyang pinili at binigyan ng kaligtasan. The church. Amen? So tandaan po natin, Christian life is not a solo journey. Do you believe? Amen. Christian life is not a solo journey. Ang buhay ng Kristiyano, hindi mo ito solong paglalakbay natin dito sa mundo. Na pwede sabihin na basta ako Kristiyano ko, hindi ko kailangan yung mga kapatid ko na yan. Hindi ko kailangan yung church na yan. Basta ako kay Lord lang. Ay ganun diba? So Christian life is not a solo journey. Tandaan po natin, it's a divine invitation to intimacy with the Father, mga kapatid, and the unity with His family. Amen. Yan po ang tinatawag na Christian life. Meron pong tinatawag na divine invitation to intimacy. Yung malalim na pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos at sa Kanyang pamilya na itinakda, ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen. And we believe na tayo po ay iisang pamilya lamang dito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po ba? Amen. Wala akong bisita dito. Lahat po tayo magkakapatid dito. Amen. Dahil ay bisita, mga kapatid, tignan natin, ang bisita, pag pumunta sa bahay, gaano siya katagal pupunta? Maaring pinakamatagal na 1 linggo, 1 buwan, o kung ilan na araw lang. Di ba? Pero ang pamilya,
makakasama mo hanggang o sa habang panahon. Tama? Iba kasi ang bisita, iba ang pamilya. Kaya Sister Jeneline, Sister Joan, Sister Jane, Sister Jackie, hindi po namin kayo tinuturing na bisita dito. Ang turing po namin dito sa inyo ay pamilya namin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan po ang turing namin sa inyo dito. Kasi kung bisita lang po, pwede po kayong maging come and go. Diba? Pero ang turing po namin sa inyo, kayo po ay pamilya, welcome po kayo anytime. Bukas po lagi ang pintuan ng church na to, anumang oras na gusto ko pumunta. Amen? Eh, Pastor, pwede ba mamayang gabi pumunta ako dyan? Bukas pa rin po. Pwede po natin kunin susi kay Tatay June. Tatay June, okay po ba yun? Kasamahan kita. Kasamahan ni Tatay June. Amen? So, ibig po sabihin po, no? Ang pamilya po kasi, anumang oras na tayo po may pinagdaraanan ng gusto po natin makasama ang ating po mga kapatid kay Kristo, open po tayo. Anumang oras kailanganin niyo po kami, Pastor, kailangan po namin ng prayer niyo, Pastor. Alam niyo po, pwede po namin kayo puntahan. Yan po ang isang matinding, masasabi po natin, gampanin na ibinigay po ng Diyos sa isang pastor. Di ba? Ang doktor, kapag ka-off duty na siya, hindi mo siya pwedeng basta papuntahin sa bahay mo. Pag may kailangan ka, pag masakit ang ngipin mo. Pero ang pastor, 24/7 available po kami. Ako, yung mga katotohanan. Na-experience na po namin, lalo po kasama po yung si Mrs. Pastora Julie. Na-experience po namin, meron po kami pinayuhan mag-asawa na talagang dumaan po sila sa matinding, sabihin po natin, pagsubok po ng kanilang buhay. Pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Inaabot po kami ng hanggang alas 2, alas 3, ikino-comfort po namin sila. Nagbibigay po kami sa kanila ng advice. Nagpe-pray po kami para sa kanila. Di ba? So, ganyan po, mga kapatid. Huwag po kayo mahihiya sa amin kung kakailanganin niyo po kami. Anytime, basta nakita po namin, nabukas po ang cellphone namin, pwede po namin kayo puntahan. Pwede kaming mag-pray para sa inyo, pwede kaming magbigay ng advice para sa inyo. Yung pera paparating na, bibigay pa lang kayo. Di ba? Pag kailangan ni Pastor, kailangan po ng ganito, huwag kayo magdala, parating na. Yung bibigay ni Lord sa amin. Amen. Hallelujah. Amen? So dito natin makikita na yung relasyon po natin, sabi dito, the Christian life is not a solo journey. It's a divine invitation to intimacy with the Father and unity with His family. Pero ito po ang katotohanan. Ito po ang dapat nating makita na katotohanan ngayon. Many believers struggle to balance both. Ibig sabihin niya, Pastor, marami pong mananampalataya nag-struggle po sila na i-balance yung relasyon sa Diyos at yung relasyon po nila sa kanilang kapatiran. Tama po ba? Amen? So, merong mga sobrang init po nila sa Panginoon, pero malayo po sila sa iglesia na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Sa iglesia kung saan inilagay po sila ng Panginoon. So, pag sinabi pong iglesia, pag-usapan po natin para po sa mga bago po natin kasama, when we talk about iglesia o church, hindi po ito yung building. Para po maunawaan po natin. Pag sinabi pong iglesia o church, ang ibig sabihin po niya, tayo po yan. The group of people o the group of believers of Christ. Ang samahan ng mga mananampalataya ni Kristo. Ako masasabi ko po, ako po ay iglesia ni Kristo, not the building. Kasi pag sinabing iglesia, ibig sabihin po ng iglesia, ecclesia. Ibig sabihin, tinawag mula saan? Mula sa kadiliman, mula sa wasak na buhay, mula sa kapahamangang buhay, tinawag ng Diyos upang ilagay sa kanyang presensya at ituring na anak. Yan po iglesia. Yeah? Para malaman po natin. Pag iglesia po kasi hindi po ito yung pangalan ng iglesia namin, hindi po yun. Hindi lang po yun dahil useless po ang lahat ng yan kung nakatingin lang po tayo sa pangalan ng church. Dahil ang iglesia po, tayo mismo. Amen?
Kaya sabi dito, maraming tao po o maraming believers, sabi po dito, believers na, hindi po basta tao lang na unbeliever yung iba. Sabi dito, many believers struggle to balance both the relation with God and the relation with the church. Amen? So mayroong sobrang sigasig nila sa Diyos. Mayroong sobrang init nila sa Diyos. Pero sa iglesia, malayo sila. Sa kapatiran, malayo sila. Amen? Meron namang sobrang active natin sa ministry, pero napakalamig naman natin sa Diyos. Pwede pong mangyari yun. Sobrang active po tayo sa ministry, pero yung ating pong relasyon sa Diyos, ito naman po pala ngayon yung napapabayaan natin. Tama? So kaya dito po, today, let's explore how these two relationships are not separate. Tingnan po natin na dapat yung dalawang relasyon po na to, dalawang ugnayan po na to with God and with the church, hindi po dapat magkakahiwalay. Dapat lagi po silang magkaugnay, magkasama, at hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, basta ako okay ang relasyon ko sa Diyos, bahala na sila. Tama? Hindi rin pwedeng sabihin ng isang tao, basta ako okay ako sa ministry, okay ang ginagawa ko sa church, okay ako sa kapatid ko, pero yung relasyon natin sa Panginoon, nakakalimutan naman natin. Tama po ba? Kailangan lagi pong magkaugnay ang dalawang relasyon na ito. Relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapatiran. Amen. Now, tignan natin. Ito yung number 1. Paki-slide po. Pakibasa po. So sabi dito, ang ugnayan po natin sa Diyos, sabi dito, ugat ng buhay. Ang tao na walang relasyon sa Diyos, patay. Ang taong malayo ugnayan sa Diyos, patay po yan. Kaya nga marami po, pwede tayo makita marami mga walking dead. Magkala po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang panig, kaya dito lang sa buong Bataan. Marami po tayo makita mga walking dead. Yung mga yun ang mga talagang zombie. Nakakita na po kayo ng zombie? Train to Busan, ha? Sa train to Busan, nakita niyo po yung zombie? Di ba mamapatay sila pero naglalakad sila? Tumatakbo pa nga, bibilis nga yung zombie na yun eh. Di ba? So alam niyo po, pag umikot po tayo, kahit ito na lang sa buong Bataan, marami po tayo makikita mga walking dead. Mga buhay, physically, pero patay ang kanilang espiritu dahil malayo ang ugnayan nila sa Diyos. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 2, verse 1, sabi, noon kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng mga patay na yun? Ang kausap po ni Apostol Pablo ng mga oras na yun, sabi doon sa Ephesians chapter 2, ay mga mananampalataya sa Efeso. Ang sabi niya, noon kayo'y mga patay. Anong ibig sabihin nun? Mga patay ba yun na muling binuhay? Yes, patay ang kanilang mga espiritu, subalit nung sila po ay nagkaroon ng ugnayang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, nabuhay ang kanilang espiritu. Pero hindi po sila physically dead, spiritually dead. Marami pong tao ngayon, they are physically alive o buhay, pero spiritually dead. Sapagkat ang ugnayan po nila sa Diyos ay malayo. Tama po ba? Hindi nga po nila alam basahin ng Bible. Hindi po sila nagpe-pray sa Panginoon. Hindi po nila kayang tumawag sa Panginoon ng Ama. Di ba? Kasi hindi po nila kilala ang Diyos dahil malayo ang kanilang ugnayan sa Diyos. At ang sabi po dito, ang ugnayan natin sa Diyos, sabi, ito ang ugat ng lahat ng buhay. Tama? Kaya kung malayo po ang ugnayan natin sa Diyos, kapatid, wala po tayo buhay. Patay po tayo. Kaya kung gusto po natin na maranasan ang buhay o ang
tunay na buhay, huwag po tayong mawawala ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dapat lagi pong malapit ang ating relasyon sa ating Panginoon. Tingnan niyo, sabi po dito. First slide. Sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Imagine, ang sanga ng isang mangga, pag pinutol mo sa puno yan, mamumunga pa kaya yan? Mamumunga pa po ba? Hindi na, no? Matutuyo at mamamatay. Kaya ang sabi ni Jesus dito, inihalin tulad niya po ang kanyang relasyon sa atin. Ang sabi niya, siya ang puno ng ubas at tayo ang kanyang mga sanga. Kapatid, ikaw ba kayo? Naniniwala ka na ikaw ay isa sa sanga ng ating Panginoon Kristo? Amen. Kaya kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay isa sa sanga ng ating Panginoon Kristo, kailangan manatili tayo sa Kanya. Amen. Sabi dito, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang taong hiwalay sa Diyos, hindi niya po magagawang maglingkod sa Diyos ng buong puso. Darating ang panahon nagsasawa siya. Darating ang panahon aayaw siya. Bakit? Kasi hindi siya tunay na konektado sa puno. Pero ang isang tao na konektado sa puno, konektado sa ating Panginoon Kristo, anong hirap man ang pagdaanan mo, sa kabila ng iyong paglilingkod, mananatili ka. Puno ng kagalangan ng puso mo. Bakit? Konektado ka kasi sa source of joy. Amen. Konektado ka kay Jesus eh. Siya ang magbibigay ng kagalangan sa iyo. Siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen? So kaya kailangan manatili po tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi po tayo mananatili sa ating Panginoon, hindi po natin mapaglilingkuran ng Diyos ng buong puso. Sabi dito, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Amen? At para may magawa po tayo, pag sinabi po dyan, wala tayong magagawang mabuti para sa Panginoon. Ang lahat po ng ating gagawin, mga kapatid, hindi po makakapagbigay ng karangalan para sa Diyos. Ang isang tao o isang sanga na hindi po konektado sa puno, anuman ang kanyang gawin, hindi po ito makakapagbigay ng karangalan sa Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo ay konektado sa Diyos upang ang bawat gagawin po natin, makapagbibigay po ito ng karangalan sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, whatever you do it for the glory of the Lord. At yan ay magagawa lamang ng isang tao na merong malalim na ugnayan sa Diyos. Amen. Now, tignan po natin, ano ba yung desire ng God? Ano yung pinakahahangad ng Diyos? Ang pinakahahangad po sa atin ng Diyos is what we call intimacy. Not being active. Magkaiba po kasi yun eh. Tama po ba? Magkaiba po ang word na intimacy and being active. Pwedeng active tayo sa lahat ng gawain ng Panginoon, pero yung malalim na ugnayan po natin sa Diyos, wala. Amen. Pwede pong mangyari. Kaya ang gusto po ng Diyos, hindi po yung pagiging active po natin. Ang gusto niya na unang maranasan natin ay yung malalim na ugnayan natin sa Kanya. Dahil kung meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya, ito ang magtutulak sa atin para tayo ay maging active talaga sa Panginoon. Amen. Hindi pwedeng active muna pero walang intimacy. Kailangan malalim na ugnayan muna sa Diyos bago yung pagiging active. Kasi yung malalim na ugnayan sa Diyos, ito ang magtutulak sa atin. Tama? Now, tignan niyo po. Christianity is not about rituals. Christianity is not about weekly routines. Christianity is not about attending church every Sunday. Do you believe? Because when we talk about Christianity, ang ibig
Kristiyano yan. Nakita natin na yung mga magulang nag-church sabi, ay, Kristiyano yung bata na to. Ay, hindi po ganun. Dahil ang ibig sabihin po ng word ng Christian o Kristiyano, follower of Christ. And mahirap po yun, mga kapatid. Pag pinag-usapan po natin yung tinatawag ng Christianity, mahirap po yun. Amen po ba? Dahil sa Christianity, ang pagsunod kay Jesus, sabi niya, kung gusto niyong sumunod sa akin, you have to deny yourself. Mahirap po yun. Dahil ang tao self-centered. Ang tao sobrang mahal niya yung sarili niya. At mahirap para sa kanya na i-deny ang sarili niya, itakwil ang sarili niya para lamang sa Diyos na hindi niya nakikita. Tama po ba? Para lamang kay Jesus na narinig niya lamang na pinapangaral at hindi niya nakita sa kanyang harapan. Amen po ba? Mahirap po yun para sa isang tao. Pero kung meron kang pananampalataya, ito yung tinatawag na saving faith, na kung ang pananampalataya mo kay Jesucristo ay totoo, hindi mo man siya nakikita. Yung sinabi niya na if you want to follow me, you have to deny yourself, mga kapatid. Dahil may pananampalataya po tayo, hindi man natin nakita si Jesus sa harapan. Magagawa po natin itakwil ang sarili natin alang-alang kay Kristo. Bakit po? Itakwil mo man ang sarili mo dahil kay Kristo, ay magkakaroon ka ng tunay na buhay dahil siya mismo ang magbibigay sa iyo. Because Jesus alone is life. Amen. Jesus himself is life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya kung kailangan mo, kung nais mong matagpuan ang buhay, wala na tayong ibang pupuntahan. Dahil iisa lang ang source of life. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. Diba? Christianity is not about rituals. It's not about weekly routines. It's not about attending church. It is about following Jesus and willing to deny himself for the sake of Jesus Christ. Amen. Hirap po ng Christianity. Hindi pa lang madali ang Christianity. Akala ng maraming tao, para maging Kristiyano ka, kailangan mo lang magsimba every Sunday. Di ba? Kailangan mo lamang na mapabilang sa isang Kristiyanong pamilya. Akala ng maraming tao, pag sinabing Kristiyano, hindi ka kabilang sa Muslim. Hindi ka kabilang sa mga, masasabi natin, hindi yung mga hindi Christian country. Di ba meron ganun mga Islam? Akala ng tao ganun lang yung Christianity, no? Hindi nila alam na ang Christianity pala mahirap. Pero worth it. Amen. Mahirap, pero worth it. Makabuluhan na kapag ikaw ay naging isang Kristiyano, tinitiyak sa iyo ng ating Panginoon na makabuluhan ang lahat. Hindi masasayang lahat. Tama? Kasi isinurrender mo yung buhay mo sa isang, masasabi natin, isang persona na may kakayahan magbalik sa iyo nito higit pa sa pinitawan mo. Amen. So yun po yung Diyos natin. Diba? So that is what we call Christianity. So our relationship with God is the root of all life. Diba? It's about relationship with God. Sabi dito, like branches na kumukuha ng buhay sa ulo. Yan po yun, yung Christianity. Katulad po ito, nitong nakalagay dito. Katulad ng isang sanga na kumukuha tayo ng buhay sa ulo. Ganun din tayo. Patuloy tayo mananatili sa ating Panginoon Kristo para tayo po ay mabuhay. Amen? Now, yung Christianity, meron po kasi ito yung tinatawag na spiritual disciplines. Spiritual disciplines are relational. Ano po to? Yung mga spiritual disciplines na ito po yung mga basic na ginagawa po ng Kristiyano dapat.
Ano? Prayer, scripture, worship, yan po mga yan. Yan po mga spiritual disciplines na yan are relational. Sabi dito, ito pong prayer, scripture, and worship are conversation with our Father. Ito po kasi yung conversation po natin. Paglapit po natin sa Diyos. Di ba pag-connecta po natin sa Diyos? Amen? Now, tignan po natin ito. God's love is the foundation. Pag sinabing God's love is the foundation, mga kapatid, we don't earn His love. Tama po ba? Hindi po natin pinagpaguran ng pag-ibig ng Diyos para makamit natin. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. We don't earn His love. We respond to it. Kasi sabi ng Bible, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay namatay sa krus nung tayo ay makasalanan pa. It was more than 2,000 years ago. Wala pa tayo dito nun. Pero pinatunayan na ng Diyos ang pag-ibig niya, kasama tayo doon. Hindi doon sa mga tao lang na nakakita ng kanyang pagkamatay sa krus. Kundi kasama ang lahat ng tao at ang mga tao na darating pa dito sa mundo. Tama? Kasi nung sinabi po ng Bible, for God so loved the world, lahat ng tao yun. Hindi niya pinipili. Masama, mabuti, mahal po ng Diyos. Magkakatalo na lang po yan sa araw ng paghukom. Bakit? Pastor, hindi ko pwede sabihin ng isang tao pag siya ay tinapon sa impyerno, hindi niya pwede sabihin na, Lord, hindi ko kasi na-experience yung pag-ibig mo. No, kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao yan. Kaya nga lamang maraming tao nire-reject yung pag-ibig ng Diyos. Dahil pag nireject mo si Jesus sa buhay mo, nireject mo lang pag-ibig ng Diyos. Because Jesus Christ was the demonstration of God's love for humankind. Amen. Kasi sabi ng Bible, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo Jesus ay namatay sa krus. Kailan? Nung tayo'y makasalanan pa. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano pa tayo lalayo sa Diyos? Pag naunawan po natin ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin, yung napakatinding pag-ibig ng Diyos para sa atin, paano pa natin magagawang isakwin yung pag-ibig ng Diyos? Paano pa natin hindi magagawang isuko yung buhay natin para sa Kanya? Kung lahat na ibinigay niya para sa atin, ibinagkaya sa isa niyang anak, ibinigay niya para sa atin. Ano bang hindi niya kayang ibigay sa atin? Di ba? Wala na po siyang hindi kayang ibigay sa atin. Dahil lahat kayang ibigay ng Diyos sa atin. Dahil kahit ang kanyang pinakamamahal na anak, hinayaan niya na mamatay sa krus para sa atin. Amen? Hallelujah. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi dito, we don't earn His love. We respond to it. Kaya tayo narito ngayon, hindi dahil hinahabol natin na mahalin tayo ng Diyos. Tama? Kaya tayo nag-church every Sunday dahil gusto ko kasi mahalin ako ng Diyos. No, kapatid? Kaya tayo narito every Sunday, kaya tayo nagpupunta dito every prayer meeting, kaya punong-puno tayo ng kagalangan na tayo ay maglingkod sa Diyos. Hindi dahil gusto natin maranasan ang kanyang pagmamahal o ma-earn natin yung kanyang pag-ibig, kundi yun mismo ang respond natin sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Amen. Tama? Because we love, because He first loved us. Amen. Na kaya lamang nagagawa natin ibigin una ang Diyos, pangalawa ang ating mga kapatid sa pananampalataya, even the unbelievers, because we love, because He first loved us. Kasi una po natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama? So yan po mga kapatid. Nagre-respond lamang po tayo as a respond po natin sa pag-ibig ng Diyos, nagagawa po natin ibigin una ang Diyos. Di ba? Kaya sabi ko sa verse na binasa kanina, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pagkatao mo. Uy, napapabilis tayo. Di ba? So, ang application natin dito, sa number 1 na point natin,
Para po sa number 1 na point natin, ito lang po yung simple application natin. Laging maglaan ng oras para tayo ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Sa bawat araw po, mga kapatid. Maglaan po tayo isang oras, kalating oras, maglaan ka ng oras na makikipag-usap na talaga kayo. Makikipag-one-on-one na kayo. Pwede mong kantahan si Lord. Di ba? Kaya lang, baka naman kantahin natin yung mga kanta sa mundo na hindi ko naman akalain na baka kantahin natin kay Lord yun. Ano yung Hallelujah. Di ba? Baka kantahan natin si Lord ng mga kanta sa loob pa. Di ba? So, pwede tayo mag-worship lagi kay Lord. Mga kapatid, ang pagkanta po natin kay Lord, yan po ay paglalapit natin ang ating sarili sa Diyos. Amen? So, number 2, tingnan niyo po, sabi dito. Amen. Okay, basa po ng malakas. Our relationship with the church, the fruit of our faith. Amen. Ang sabi? Our relationship with the church, sabi diyan, the fruit of our faith. Sino yung church? Tayo. Ibig sabihin, ang ating malalim na pakikipag-ugnayan, ang ating relasyon sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sabi dito, ito po ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? So tingnan natin, napakaganda po ng mga talata na to. First slide po. Ito, tinitiyak ko sa inyo, hindi natin kaya gawin to. The early church. Ito po yung early church. Sabi dito, sa Gawa, chapter 2, verse 42 to 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. O diba? They remain in apostles' teaching. Yung early church po, they were devoted to the apostles' teaching. Nanatili po sila sa aral ng mga apostol. Mahalaga po ba yun? Do you believe mahalaga yung apostles' teaching? Yes, napakahalaga po niyan. Dahil ang pinapagawa din po natin ngayon dito, ito po ay apostles' teaching. Apostolic po tayo. Ang church po natin, ito po ay apostolic church. Sumusunod po tayo dito sa mga apostol po na ito sa turo nila. Bakit po? Pastor, bakit hindi sa turo ni Jesus? Hindi sa turo ng mga apostol. Dahil pag sinunod mo po ang turo ng mga apostol, sinusunod mo na ang turo ni Jesus. Bakit po, Pastor? Kanino ba nag-aral yung mga apostol na yan? Sino ba ang nag-train dyan? The 12 disciples, di ba? Yung mga apostol na yan, sino ba ang nag-train dyan? Walang ibang kundi si Jesus. Kaya kung ano lang po ang pinapangaral po ng mga apostol na yun, mga kapatid dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang ano daw? Magkakapatid. Hindi sinabing bilang magkakabarkada lang. Di ba? At sabi dito, magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo saan? Sa pagkain ng tinapay. At ano? Kaya pala mahalaga yung prayer meeting. Tama? Kaya pala mahalaga yung prayer meeting kasi sama-sama po tayong nananalangin dito bilang iisang katawan ng Kristo. Bilang magkakapatid kay Kristo. Tama? Kaya sabi dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid. Nagsasama-sama ba tayo dito bilang magkakapatid? Dapat. Kasi kung hindi tayo nagsasama-sama dito bilang magkakapatid, hindi tayo sumusunod sa kung ano yung kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi dito, magsalo-salo, kaya napakahalaga pala, no? Yung ating po after ng ating Sunday worship, may salo-salo. Di ba? Napakahalaga pala nun kasi yun po pala ay isa sa apostolic o gawain ng apostolic church. Yung nagsasalo-salo. Di ba kasi sa pamagitan ng nagsasalo-salo na yun, nagkakaroon ng fellowship. At mahalaga din pala yung tinatawag na prayer meeting kasi magkakasamang manalangin. Amen. Napakahalaga pala ng slide ko. Next. Sabi dito, dahil sa maraming himala at kabagalaghang
ito naghari sa lahat ng tao. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga alyan ay kanila, ay para sa kanilang lahat. Hindi, ang hirap niyan. Yung early church, napakahirap kung sundin yan. Hindi po natin kaya yan. Sabi dito, at ang kanilang alyan ay para sa kanilang lahat. Di ba? Ganun po ang ginagawa nila. Yung kayamanan ng isa para na po sa lahat. Mahirap po yan. Hindi po natin kaya yan. Di ba? Pangalawa, next. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Di ba? Ganyan po mahirap sundin o gawing modelo ang early church. Di ba? Sabi dito, araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Matindi yan, araw-araw. Tayo every Sunday and Friday na. Di ba? Sabi dito, araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Matindi yun. Pag ginawa kayo natin araw-araw yung gawain natin dito, naku, wala na makakapagtrabaho. No, wala pa wala. Hindi na tayo makakain. Wala na makakapagtrabaho eh. Ha? Bala kayo dyan. Kawawa siguro tayo, Kaya tama lang talaga, Sunday and Friday, twice a week, Kasi dito, matindi, araw-araw, wala. Wala. Ayun sabi, araw-araw, sila nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Tingnan nyo. At masaya at may malinis na kalooban. Di ba? Araw-araw ang kanilang pagtitipon. Pero sabi dito, masaya at malinis ang kanilang kalooban. Hindi mabigat para sa kanila. Amen. Kasi yan po kasi ang sikreto. Ang sikreto po, para magawa natin yan, kailangan humingi muna tayo ng kasiyahan sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi po tayo masaya sa ating ginagawa, kahit once a week lang po tayo magkatipon dito, tatama rin tayo. Amen? Sila o araw-araw, tayo, twice a week. Pero sabi dito sila, masaya at may malinis na kalooban. Napakahalaga. Ito po yung naging bunga. Tignan niyo po yung bunga. Dahil po sa pananampalataya ng early Christian, ng early church, tignan niyo po, ito yung bunga nito. Kasi sinasabi dito, our relationship with church is the fruit of our faith. So ito po ngayon yung bunga. Next verse po. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila lahat. At kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Araw-araw tuloy may naliligtas. Kasi nakita ng mga tao yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Nakita ng mga tao yung mga Kristiyano na to. Ang sasaya lagi nila sa Panginoon. Kahit araw-araw silang magtipon sa templo, hindi mo sila makitahan ng mga pagkukomplain. Punong-puno lagi ng kagalangan ng kanilang puso. Mukhang masarap mag-join sa kanila. Di ba sa pamamagitan ngayon nun, may encourage yung mga tao para para maging kabilang ng mga mananampalataya. Kung bakit sa atin? Kung parang church na to, kagulo-gulo. Lagi nag-aaway. Di ba? Ano kaya makikita ng tao kung mag-join kaya sila sa atin? Kung ang makikita ng tao, magulo yung church natin? Kasi itong church na to, hindi ba intindihan? So, hindi po may encourage ang mga tao. Para makisa kasi sabi nila, sila nga mismo, hindi nila kaya ayusin yung mga sarili nila. Bakit pa ako mag-join sa kanila? Problema nga nila sa church, hindi nila kaya ayusin eh. Di ba? So, kailangan makita po, kung tayo ng pamamahalan. Kailangan makita po tayo, masaya lagi sa ating ginagawa. Masaya lagi sa ating paglilingkod sa Diyos. Di ba? So, kaya iwasan po natin ang mga complaint. Dahil kapag tayo po nagkakaroon ng complaint at nakita ng ibang tao, hindi po sila mag-join sa atin.
Kasi baka isa sila sa makarinig ng reklamo natin, ayaw na sila. So kaya maging masaya kung lagi tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Katulad po ng early church. Dahil po nakitaan po sila ng kagalakan, masaya sila, malinis ang kanilang kalooban sa ginagawa nila para sa Panginoon, araw-araw po nalaligtasan ng pag-iligtas ng Panginoon. Amen? So yun po makita natin. So church is not a building, it is the body of Christ. We are not just to attend. Oh, di ba? We are not just to attend. We are member of one another. Di ba? So yun po ang dapat natin makita. So ito maganda. Tingnan niyo po dito. Next verse. Sabi dito, Romans chapter 12 verse 5, gayon din naman, kahit na tayo'y marami po tayo. Di ba? Sabi dito, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Bahagi po tayo ng isa't isa. Ang ugnayan po natin ngayon ay dahil kay Kristo. Amen? Kaya sa tama yung sinabi, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan eh. Di ba? So kaya pag masakit ng kalingkingan ng church natin, nakamaramdam ng buong katawan. Di ba? So ang tunay na head ng church ay naiba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay katawan lamang. So tingnan niyo po to. You can love Christ, then ignore His church. Hindi ko pwedeng sabihin na mahal mo si Kristo, pero i-ignore mo ang kanyang church. Tama? Jesus died for the church. Si Kristo namatay siya para sa church. Tama? To follow Him is to love what? To love. Ang tunay na pagsunod sa Kanya ay yung mahalin ang minamahal niya. Kaya kung minamahal po natin ang ating mga kapatiran, ang ating church, mga kapatid, ipinapakita na po natin ang ating pagmamahal kay Kristo. Ipinapakita na po natin ang ating tunay na pagsunod kay Kristo. Amen? So, para po sa last natin, ito po ang natin. Amen? So, bago po yan, gusto kong bigay ng application. Sabi dito sa application natin, para sa point number 2, don't just attend. Join a small group, serve, and build relationships. Huwag lang po tayo umattend sa church. Sabi dito, mag-join po tayo, even sa small group. Pastor, saan pwede? Halimbawa, mag-join tayo sa mga small group, simple women's ministry, men's ministry. Di ba? Sabi dito, serve. Maglingkod po tayo. At ang sabi dito, and build relationship. Mag-build po tayo ng relasyon po natin sa bawat isa. Hindi sa mga tao na gusto lamang natin sa bawat isa. Halimbawa po, yung mga bago po natin, encourage po sila para magkaroon na mag-build ang relasyon nyo, hindi lamang po sa mga kakilala po nila, kundi sa lahat. Kailangan mag-build po. Mag-iisa mo ang relasyon natin dito, na ang sentro po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi lang po tayo makikipag-ugnayan sa mga tao na gusto natin. Makipag-ugnayan po tayo sa lahat ng bahagi ng iglesia. Amen? So, para po sa panghuli ito, the connection, one goes from others. So, ano ibig sabihin niya, Pastor? Ano po ibig sabihin niya, Pastor? Tignan niyo po muna ito. Basahin po muna natin ito. Ayan. Sabi dito, Matthew chapter 22, 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Last verse. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Anong ibig sabihin yun? The connection. One goes from other. Anong ibig sabihin? So, dapat po ito makita natin. Ang ating ugnayan sa Diyos at ang ating ugnayan sa kapwa, lalo po sa iglesia, dito po sa ating mga kapatiran, ay hindi dalawang magkaibang bagay o hindi dalawang magkaibang ugnayan. Magkaugnay po sila. Tama? Hindi ko pwedeng hiwalay yun. Yung relasyon mo sa Diyos, yung relasyon mo sa church, hindi pwedeng hiwalay. Magkaugnay po yan. Na kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, dapat automatic may relasyon ka sa Kanyang iglesia. Amen. So, tingnan niyo po to, sabi dito,
Kapag totoo at malalim ang isa o ang ugnayan natin sa Diyos, natural na lalabas ito sa isa. Kapag totoo at malalim ang ugnayan natin sa Diyos, natural na ito po ay lalabas para sa ating kapatid. Kaya nga sabi dito, tingnan niyo yung una. Ano yung unang binigay ng utos, yung pinakamahalaga? Ibigin mo ang ano? Ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. Kahit alam ng Diyos na kapag inibig siya ng isang tao ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, natural na sa Kanya na ibigin ang Kanyang kapwa. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao iniibig ng Diyos pero meron siyang poon sa Kanyang kapwa. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na iniibig ng Diyos pero ayaw niya sa Kanyang mga kapatid. Kailangan mo pag sinabi natin iniibig natin ng Diyos, totoo at malalim ang ugnayan natin sa Diyos, totoo din po ang magiging pag-ibig po natin sa ating mga kapatid. Tingnan niyo po, sabi dito, kung tunay mong mahal ang Diyos, makikita ito sa pagmamahal mo sa kapwa. So yung pala ang proof na ang patunay na mahal talaga natin ang Diyos, ito yung makikita na mahal po natin ang ating kapwa. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na malapit siya sa Diyos, pero puno siya ng galit, puno siya ng inggit, puno siya ng pagmamataas. Di ba? Hindi po pwedeng sabihin ng isang tao yan. Mahal niya ang Diyos, pero puno siya ng galit, ng inggit, ng pagmamataas. Kung totoo ang iyong debosyon sa Diyos, ito ay magbubunga ng malasakit. Diba? Ito yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Magbubunga ng malasakit, pagpapatawad, pag-isama sa loob ng iglesia. Hallelujah. Yan po ang magpapatunay na isang tao po ay totoo ang pag-ibig sa Diyos. So sa kabilang banda, ang pakitungo natin sa kapwa ay salamin lamang ng ating relasyon sa Diyos. Amen? Kung paano natin pinapakitunguhan, lalo na po ang ating mga kapatid, ito po ay salamin lamang ng ating relasyon sa Diyos. Kasi kung tayo pinapakitunguhan natin na hindi tama ang ating kapwa, ang ating kapatid, maaaring ganun din po tayo sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po ito. Last verse. Sabi po dito para sa last verse natin, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, Naglulus po, sorry. okay, basahin ko lang po dito. Sabi dito, ang nagsasabing iniibig ang Diyos, ngunit nabubuot naman sa kanyang kapatid, ay isang ano daw? Sinungaling. Sapagkat kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya magawang ibigin, paano pa kaya niya magagawang ibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen? So kaya po tama ang sinabi dito, ang pakikitungo natin sa kapwa, lalo po sa ating mga kapatid, ay salamin lamang ng ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay mapagpatawad, mapagpakumbaba, mapagmahal sa iglesia, ito ay patunay na tayo ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen? Ang tunay na umiibig sa Diyos, tunay din ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Dahil ang pag-ibig sa kapatid o sa kanyang kapwa ay patunay ng pag-ibig ng Diyos. Para po sa ating conclusion, healthy Christian life is when we have a right relationship with God and with His church. Amen. So palakpak po natin sa Hallelujah, Lord. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa oras po ito. Naranasan po namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng mensahe na ipinagkaloob mo po sa aming Panginoon. Thank you so much, Lord. Lord, tulungan mo po kami na magkaroon ng malalim na relasyon una sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung totoo ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, magiging natural po ito para po sa aming mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na ang relasyon sa iyo, Panginoon, ang pinagmumulan ng buhay. Kaya Lord, maraming salamat dahil meron po kaming buhay ngayon. Na-enjoy po namin ang buhay na ito dahil po sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Patuloy, Lord, tulungan mo kaming manatili sa iyo, Patuloy, Panginoon, na ang bawat isang naririto
ay magkaroon ng pag-ibig una sa iyo, pangalawa sa aming mga kapatid sa nananampalataya. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ang mensahe na ito na aming pong tinanggap sa pangalan ni Jesus.